2021 nung una akong nag-decide na umuwi na ng Pilipinas for good. How I get confidence na mag-for good na sa Pilipinas. Hindi madaling magdesisyon umuwi sa Pilipinas, lalo na kung mag-for good ka pa. Maraming what ifs. What if mag-fail? What if I'm not ready? The fears were real. Paano ang gastusan sa Pilipinas? Anong income ang makakapag-sustain ng mga needs ng aming family? Higit sa lahat, ano ang naghihintay na opportunity sa Pinas in terms of business? Ilan lamang yan sa mga what ifs natin, di ba? So my conclusion is, I'm not yet ready. Kailangan pang ma-establish yung business. And at the time, nagkataon na pandemic sa lahat ng sulok ng mundo. So nagkaroon kami ng fear. What if makapagdala ako ng virus from Taiwan to Pilipinas? Or what if naman, hindi nga ako nagkaroon ng virus sa Taiwan, pagdating ko naman sa Pilipinas ay mahawa ako. So maraming turbulence nung time na yun. Hindi pa man ako sumasakay ng eroplano. Love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. To cut the long story short, umuwi nga ang mag-aama ko sa Pangasinan. Good timing, di ba? Habang umuwi yung mag-aama ko sa province, ako naman ay nandito pa sa Taiwan, nagwo-work pa at may sinasahod pa ako. May salary pa akong pinapadala sa kanila para sa allowance nila monthly. At dito, walang ginawang asawa ko kundi mag-research ng pwedeng i-business niya habang nandito siya sa province. Number one sa naisip niya ay mag-alaga ng mga manok. At nag-alaga nga siya ng mga manok. So paano nga ba magsimula ng isang negosyo? Bumili siya ng 5 manok at pinarami niya ng pinarami. Nagpapasisiw siya, tapos ang tawag doon? Yung itlog para maging sisiw. Yun, papaganan siya. Kaya dumami yung mga manok niya. Kaso nag-lockdown din dito sa Pangasinan. So lockdown is everywhere. Wala siyang mabilhan ngayon ng pampakain sa mga manok niya. So, ang ginawa niya, nag-bike siya papuntang Manawag. Naghahanap nga siya ng mabibilhan niya ng pampakain ng mga alaga niyang manok. At mula dun sa Manawag, nagpipray siya, Lord, ano bang pwede kong pagkakitaan dito? So, yan ang ginawa niya. So, habang naghahanap siya ng pampakain ng alaga niya, biglang nag-reveal ang Lord sa kanya. Sabi ng Lord sa kanya,
Di ba may problema ka? So, gawin mo kung ano yung solusyon dyan sa problema mo. So, naisip ng asawa ko, nung nakakita siya ng tindahan na mabibilhan ng mga patuka ng manok niya, naisip niya, ano kaya kung bumili ako ng maraming sako ng pampatuka ng manok? Kasi baka mag-lockdown na naman, hindi kami makalabas. Itong bike na to, itong bike lang na to ang nagginamit niya para maghanap ng mabibilhan. Kasi bawal mag-tricycle, bawal pumunta sa bayan, hinihingin pa kayo ng pass para lang makapunta sa bayan. So, kinailangan niya mag-bike. At ginawa nga niya. Nagsimula ang aming munting agri-supply store na ngayon ay lumalaki na sa biyaya ng Panginoon. So, to cut the long story short, ayun na, after 3 years ng business, ayun nga, natapos na yung 3 years contract ko sa wakas. So, it's not at all bed of roses, guys, ang pagbibusiness. Samot-saring emosyon ang mararanasan mo. In fact, it is indeed a roller coaster of emotions and turning of events. Merong mataas, merong mababa, merong mahina ka, merong malakas. But the business that hits your gift, not just your gift, but your core gift. Core gift means yung unique purpose mo and the most impactful contribution mo sa iyong community. Yun ang pinakamagandang business. So the very first step na gagawin mo kung ikaw ay magbi-business, look around you. Tingnan mo ang paligid mo, ang barangay mo, ang community nyo, maglakad-lakad ka, magtanong-tanong ka, makipag-usap ka sa kanila. At alamin mo kung anong kailangan nila, kung anong mga problema nila, at maaaring isa sa mga yon, ikaw ang makakasolve.